Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay May 9, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung napopuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napuot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo nga'y sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito'y napopuot sa inyo. Alalahanin niyo ang sinabi ko sa inyo. Walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung kayo inuusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinutupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Saturday po sa inyong lahat. Sa gospel natin ngayon, narinig nating inihanda ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang mahirap na katotohanan. At ang katotohanan na yon, ang sunod sa kanya ay hindi laging acceptable sa mundo. Sinabi niya na kung siya mismo ay kinapuotan at inusig, mangyayari rin iyon sa kanyang mga tagasunod. Hindi dahil masama sila, kundi dahil iba yung pananaw at direksyon ng kanilang buhay. Yung mundo na tinutukoy dito ni Jesus ay hindi lamang simpleng tao o lipunan, kundi ito yung pamamaraan ng pamumuhay na sarado sa katotohanan at pag-ibig ng Diyos. Kaya yung gospel natin, ito ay patungkol sa ang pagiging alagad ay laging may kasamang rejections at hirap. Hindi sukatan yung pagiging tama at pagiging popular. At ang tunay na tagasunod ni Kristo ay laging nananatiling tapat kahit hindi naintindihan. Sa totoo lang, gusto nating accepted tayo. Ayaw nating na outcast, ayaw nating na pag-uusapan, ayaw nating parang ang mga tao ay lumalayo sa atin. Ayaw natin na parang OA tayo sa pananampalataya kasi feeling nila masyado tayong banal. Kaya kung minsan tumatahimik na lang tayo, nakikisabay na lang, nakikisama kahit labag sa konsensya. Pero yung gospel natin ngayon, anong paalala ni Jesus? Kapag pinili mong mabuhay para sa Kanya, may mga taong you will always be misunderstood. At hindi ibig sabihin noon, mali ka. Minsan, yung pagiging tapat ay may kapalit na nilalayuan ka ng iba, pag-uusapan ka ng iba. Minsan, ang paninindigan ay may kasamang lungkot, pero mas mabigat ang mawala ng direksyon kaysa sa mawala ng approval ng tao. Hindi tayo tinawag ni Jesus para maging sikat. Tinawag niya tayo para maging tapat. Let us pray. Panginoong Jesus, kapag nahirapan kaming manindigan para sa iyo, bigyan mo ako ng lakas ng loob. Kapag pakiramdam namin ay hindi kami naintindihan, ipaalala mong una kang hindi rin nila naintindihan. Turuan mo kaming manatiling tapat, hindi para magpasikat, kundi para magmahal at sumunod sa iyo. Ikaw ang aming sandigan, ikaw ang aming kapayapaan. Amen. Friends, baka may kakilala kang mga taong pagod na sa paggawa ng tama
na hanggang ngayon ay lumalaban. Mga taong nasaktan at gustong sumuko, share natin yung audio gospel na ito. Ito ay magandang paalala para sa kanila na ito ang gampanin natin bilang mga Kristiyano. Muli, ako po si Kuya Sam Pagadon, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.